Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Naging tao ang salita upang tanang maniwala sa kanyang gawing dakila. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit, pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin, good morning. At mga kapatid, ngayon po ay ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Ilang araw pa lang ang nakakalipas, ipinagdiwang nating mga Pilipino ang isang mahalagang debosyon, ang debosyon natin sa Pong Jesus Nazareno. At ngayong linggong ito, mga kapatid, isa pang mahalaga, matandang debosyon ng mga Pilipino ang ipinagdiriwang natin, ang kapistahan ng Batang Jesus, ang Santo Niño. Palakpakan natin ang biyaya ng Batang Jesus, ang Santo Niño. Malakas na palakpak para sa Batang Jesus. Mamaya, meron tayong prosesyon mamayang hapon. Siguro maraming mga nagdala rin ng kanilang mga imahen ng Santo Niño. Pero kasabay ng pagbibigay parangal, pasasalamat natin sa pagdating ng Batang Jesus. Ngayong linggo, ialay natin ito. Batiin natin, ipagpasalamat natin sa Diyos ang biyaya ng mga bata, ng mga kabataan, sa ating pamilya, sa ating simbahan, sa ating lipunan. Happy Fiesta sa lahat ng mga bata. Palakpakan din natin ang mga bata at kabataan sa ating pamilya, sa ating simbahan. Alam ho ninyo, nung isang araw hanggang ngayon ang huling araw, 3 araw, nagaganap sa UST ang ika-10 PCNE, Philippine Conference on New Evangelization. At nung isang araw, nabanggit ng panauhing pandangal
mula pa sa Vatican, sa Rome. Siya ay mula sa opisina ng Synod, si Cardinal Mario Grech. Ang ganda ng sinabi niya, pinuri niya ang simbahan sa Asia kasama ang Pilipinas, pero meron siyang mahalagang ipinaalala. Sabi ng Cardinal mula sa Roma, huwag niyong kalilimutang pakinggan ang boses ng kalikasan, ng mahihirap, at ng kabataan. Care for the earth, for the poor, and for the young. Mahalaga ang boses ng mga bata at kabataan. Ingatan ninyo sila. Alagaan ninyo sila. Kung paano mahalaga ang buhay ng tao, biyaya ang bawat batang isinisilang sa mundo. Katulad ng sinabi ni Propeta Isaías, ang kanyang pangitain sa unang pagbasa, ano ang sabi niya? Isisilang sa mundo ang sanggol na magbibigay liwanag at pag-ibig sa mundong matagal nang nabubuhay sa kadiliman, sa kasalanan, sa kasamaan. At ang sanggol na yan ay walang iba kundi ang batang Poong Jesus Nazareno. Si Jesus na naging simula ng pag-asa ng mga taong matagal nang naghihirap at naliligaw. Kaya tuwing may isisilang na bata sa mundo, isinisilang din ang pag-asa ng tao. Kaya mga kapatid, malaking pananagutan, makinig po kayo, malaking pananagutan, kasalanan sa Diyos, ang sinumang nag-iisip, nagbabalak, at gumagawa ng bagay na ikasisira at ikamamatay ng buhay ng isang bata. Dahil pwedeng ang sinisira mo, ang pinapatay mo, ay ang binibigay na pag-asa ng Diyos para sa mundo. Tandaan mo yan. Pag-isipan mong mabuti bago mo sirain ang buhay ng isang bata. Bago mo abusuhin, saktan ang buhay ng isang bata. Pananagutan mo yan sa Diyos. Kaya naman, katulad ng kagalakan ni Pablo sa ikalawang pagbasa, ito ay dasal ni San Pablo sa mga taga-Efeso dahil sa maganda nilang ginagawa at mabuti nilang pag-uugali. Asahan mo rin, nagbubunyi ang langit. Natutuwa ang Diyos sa bawat batang binibigyan mo ng pagkakataong isilang sa mundo. Natutuwa ang Diyos sa bawat taong nagtuturo ng tama, nag-aalaga ng mabuti, at nagmamahal ng tapat sa mga bata at kabataan. Alam nyo, bago po ako pumasok ng seminaryo para magpari, ako'y naging miyembro rin ng mga organisasyon ng mga kabataan sa parokya, Sakristan, Legion of Mary, Parish Youth Ministry. Kaya nung ako'y naging pare, alam ko kung ano ang hinihingi at kailangan ng mga batang ito sa parokya. Lagi ko nga sinasabi, yung mga kabataan na yan, hindi naman mahirap kausap yan. Pagbuhatin mo, paglinisin mo, utusan mo, isa lang ang wag mong gagawin sa kanila. Wag mong gugutumin yan. Lalayasan kanyan. Hindi kanya sasamahan. Kaya tinan mo yung mga bata, nak, sama mo ko sa palengke, nak, simba tayo, nak, magja-Jollibee mamaya, sige na. Simple lang ang kailangan ng mga bata. Pahalagahan natin sila. Alagaan natin sila. Habang may katapat na parusa rin ang naghihintay
sa mga aabuso, mananakit, at sisira sa kanila. Pero mga kapatid, huwag nating kalimutan na yung tinatawag ni Kristong maliliit sa ating ebanghelyo ay hindi lamang yung mga bata. Ang tinatawag ni Kristong maliliit ay ang mga dukha, ay ang mga kawawa, ang mga binabaliwala sa lipunan kahit sa simbahan. Kaya nga nung sabihin ni Kristo sa ebanghelyo, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Ito rin ang gusto niyang sabihin. Dalhin ninyo sa akin ang mga dukha, ang mga may sakit, ang mga mahihina, at kahit ang mga makasalanan. Dalhin ninyo sila sa akin. Kaya nang ipinatong ni Kristo at binasbasa ni Kristo ang mga bata, ganon din ang kanyang nais gawin sa mga maliliit at kinakawawa. Nung Huwebes, bumalik na rin po ang ating regular na programa na feeding program, ang I-Thursday, para sa mga kapatid nating nakatira sa kalsada. Medyo nalungkot ako nung Huwebes. Kasi nung December, umabot na sila sa 500. Aba nung Huwebes, 219 lang sila. Sabi ko, anong nangyari? Nasaan yung iba? Sabay-sabay silang sumagot, nahuli, Father. Dahil nasa lansangan lang. Well, bilang respeto naman sa mga otoridad, ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. Ang pakiusap lang natin, sana walang pisikalan. Walang sakitan. Naalala ko yung isang pare, sabi niya sa akin, Father, yan bang ginagawa niyong pagpapakain sa kanila? Hindi kaya tinuturuan niyo lang silang maging tamad at umasa na lang? Tama. Oo. Sa ngayon. Kanino? Sana nakikita pa rin nila ang simbahan bilang maaasahan. Sa ngayon, silang mga wala pang kakayahan, silang mga nakakalimutan, sana nakikita pa rin nila tayo bilang simbahang maaasahan. Kaya nga, sa tulong ninyo, ngayong taon na ito, tutulungan na rin natin silang bumalik sa paghahanap buhay. Sa pagpapatuloy ng misang ito, mga kapatid, ngayong kapistahan ng Santo Niño, baunin natin ang paalala ni Kristo na hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos ang sinumang hindi tumutulad sa puso ng isang bata. Hindi ang batang nagagalit kapag hindi mo kagad napagbigyan. Hindi ang batang matigas ang ulo at hindi nakikinig kapag pinagsasabihan, kundi magkaroon tayo ng puso ng bata, marunong pa ring maniwala, marunong pa ring magtiwala. Matanda ka na, hindi ka na bata, pero wag mawawala sa iyo ang puso ng isang bata. Naniniwala, nagtitiwala. Amen.